Pag-uusapan naman natin ngayon sa video na to ang sum and difference identities. Meron tayong tatlong identities dito. So, kapag given tayo ng dalawang angle sa loob ng bawat trigonometric function, meron silang kasagutan sa right-hand side na to, na kung tawagin natin ay sum and difference identities. Kung halimbawa, itong cosine of alpha minus beta, ang sagot dyan ay cosine alpha, cosine beta. Pagkatapos, itong plus ang pipiliin natin kasi nandito siya sa itaas. Sine alpha, sine beta. Same goes para sa natitirang trigonometric function natin. So, before ako mag-proceed sa example, para mas maging malinaw ang magiging flow nitong discussion na to, i-review muna natin itong unit circle. Mapapansin natin sa unit circle na to na meron tayong multiple of 30, 45 at saka 60. Wala nang ibang multiple dito. So, pagkatapos, along sa degree na to, meron din tayong radian version nila. So, ibig sabihin, kapag kinonvert natin itong 30 degrees into radian, magiging pi over 6 yan. Meanwhile, kapag 225 degrees, magiging 5 pi over 4 yan. Pagkatapos, kapag kukunin naman natin ang cosine ng certain degree na yan, kung halimbawa, cosine of 120 degrees or cosine of 2 pi over 3, ang sagot naman dyan ay itong negative 1/2. Samantalang kapag sine of 120 degrees or sine of 2 pi over 3, ang sagot dyan ay square root of 3 over 2. So, isa pa example, kapag kukunin natin ang sine of 30 degrees or sine of pi over 6, ang sagot dyan ay 1/2. Meanwhile, kapag ang cosine naman ng same angle at radian, ito ang kasagutan. Square root of 3 over 2. Ngayon, paano naman kaya kapag ang angle natin ay nasa pagitan nitong 0 at saka 30? So, sabihin natin ang angle na yan ay 15 degrees. Paano kaya natin makukuha ang sine ng degree na yan? So, ayan ang main topic ng sum and difference identities. So, ito, magandang example na yan. Cosine of 15 degrees. Itong angle na to, pwede natin siyang i-break down into 45 minus 30 degrees. Pagkatapos, hanapin lang natin dito sa equation kung nasaan siya. In this case, nandito siya sa cosine of alpha minus beta. So, kukunin natin tong right hand side na cosine. Ang alpha dito ay itong 45 degrees, samantala ang beta naman ay 30 degrees. So, ayon sa formula, cosine of alpha, kunin muna natin ang cosine of 45 degrees. Pagkatapos, cosine of 30 degrees. Since minus ito, ang i-consider natin dito ay itong plus. Kasi siya ang katapat nitong nasa equation natin or identity. So, plus sine alpha, sine beta. So, sine 45 degrees, sine 30 degrees. Pagkatapos, titingnan na lang natin sa unit circle kung anong values ng bawat cosine or sine na ito. Sine ng bawat degree na to. In this case, kunin natin ang cosine 45 degrees. Ang cosine 45 degrees ay square root of 2 over 2. Same goes para sa sine of 45 degrees. Square root of 2 over 2. So, i-substitute natin yan as square root of 2 over 2. Pagkatapos, ang cosine of 30 degrees naman, tingnan natin dito sa unit circle, ang value nan ay square root of 3 over 2. So, square root of 3 over 2 plus, nakita lang natin kanina ang value na itong sine 45 degrees. Square root of 2 over 2 lang yan, times sine of 30 degrees, equal siya sa 1/2.
So, 1/2. Ngayon, isimplify natin. Ang sagot dito ay square root of 6 over 4. Kasi i-multiply lang natin itong numerator sa numerator nito at saka sa denominator nila. Plus square root of 2 over 4. Ngayon, since magkapareho naman sila ng denominator, pwede lang natin silang ipagdikit. Ang mangyari dyan ay square root of 6 plus square root of 2 all over 4. So, ito dapat ang sagot ng cosine of 15 degrees. So, hindi natin to makikita dito sa unit circle. Kaya meron tayong tulong ng sum and difference identities. This time, let's proceed to another example. Example number 2, sine of 195 degrees. Itong 195 degrees, pwede natin siyang i-break down as sine of 135 degrees plus 60. Kasi itong 135 plus 60, equivalent lang siya sa 195. So, kung titingnan natin dito sa identity, equivalent siya dito sa sine alpha, cosine beta plus cosine alpha, sine beta. So, simulan natin dito sa sine. Ang alpha natin dito ay 135 degrees. Cosine of 60 degrees plus cosine 135 degrees sine 60 degrees. So, tama naman ang pagkakasulat natin ng formula dito. Ngayon, titingnan natin sa unit circle ang values ng bawat trigonometric function ayon sa degrees nila. So, tingnan muna natin itong sine 135 degrees. Ang sine 135 degrees ay equal siya sa square root of 2 over 2. So, i-substitute lang natin dito na square root of 2 over 2. Pagkatapos, ang cosine 60 naman, nandito siya. So, 1/2 ang value niyan times 1/2 plus cosine of 135 degrees negative square root of 2 over 2. Pagkatapos, ang sine of 60 degrees naman, equivalent siya sa square root of 3 over 2. Ngayon, let's simplify. Square root of 2 times 1 equals to square root of 2. 2 times 2 equals 4. Plus negative square root of 2 times square root of 3 equals to negative square root of 6. 2 times 2 equals 4. So, since magkakapareho lang naman sila ng denominator, then ang sagot dito ay square root of 2 minus square root of 6 all over 4. So, ayan ang sagot para sa sine 195. So, hindi natin makikita to sa unit circle. Sine 195 ay somewhere dito yan. Dito. Ngayon, let's proceed sa example number 3, sine 75. So, itong 75, pwede natin siyang i-break down as sine of 45 degrees plus 30 degrees. So, kung makikita natin dito sa identities natin, equivalent siya sa sine of 45 degrees cosine 30 degrees plus cosine of 45 degrees sine 30 degrees. Ngayon, isi-simplify natin based sa values ng trigonometric functions na to sa angles nila. So,
Sine of 45 degrees, equivalent siya sa square root of 2 over 2. Cosine of 30 degrees, equivalent yan sa square root of 3 over 2 plus square root of 2 over 2 times sine of 30 degrees equals 1/2. Ngayon, isimplify na natin to. Square root of 2 times square root of 3 equals to square root of 6 over 4 plus square root of 2 over 4 equals square root of 6 plus square root of 2 all over 4. Ito ay equivalent ng sine of 75 degrees. Last example naman for sum and difference identities before ako mag-proceed sa another identity. So, number 4, cosine of 105 degrees. Itong 105 degrees, pwede siyang i-breakdown as cosine of 60 degrees at saka 45 degrees. Ngayon, kukunin natin siya dito sa isa sa mga equations natin. Mapapansin natin, equivalent siya sa alpha minus beta, cosine of alpha minus beta. So, dapat equivalent ito siya sa cosine of alpha cosine beta. Ang alpha natin dito ay 60 degrees. Cosine of beta ay 45 degrees. Since plus ito, at saka kapag sinabing dito sa identity na kapag plus ang nasa cosine, susundin natin ay minus. So, minus sine of 60 degrees sine of 45 degrees. Ngayon, titingnan natin dito sa unit circle kung anong value ng cosine 60 at saka sine 60. So, ang cosine 60 ay 1/2, samantalang ang sine 60 naman ay square root of 3 over 2. So, 1/2. Pagkatapos, square root of 3 over 2 naman itong sine 60 degrees. Pagkatapos, itong cosine 45 degrees ay equal lang siya sa sine 45 degrees na may value square root of 2 over 2. Ngayon, isimplify natin to. Ang mangyari ay square root of 2 times 1 equals to square root of 2 over 2 times 2 equals 4 minus square root of 6 over 4. So, ang final answer dito dapat ay square root of 2 minus square root of 6 all over 4. So, ito dapat ang sagot para sa cosine of 105 degrees. Ngayon, may bagong identities akong i-introduce dito na kung tawagin natin ay double angle identities. Ang identity na to ay ginagamit kung gusto nating kunin ang sine or anong value pa man ng cosine, ng tangent, or kahit anong trigonometric function at a certain degree angle. Kapag kukunin natin yung kalahati ng angle na yun mismo. So, before ako mag-proceed sa example, kukunin ko muna, papakita ko muna sa inyo kung paano nakuha ang formula na yun. So, i-consider natin tong sine of 2 theta. Equivalent to sa sine of theta plus theta. Kung i-breakdown natin itong 2 theta. Ngayon, base sa formula natin dito sa sum and difference identity, itong equivalent niya. So, itong alpha, ito ang beta. So, sine of theta cosine, dahil ang beta natin ay theta, pagkatapos since plus ang sign natin dito, so plus din ito, cosine theta sine theta. Ngayon mapapansin natin na like terms lamang ang dalawang to. So, pwede natin ipag-combine, kaya ang equivalent nito ay 2 sine theta cosine theta. So, ito ang equivalent ng sine of 2 theta. Ngayon, paano naman kaya kapag gusto natin kuhanin ang cosine of
2 theta. So, equivalent to siya sa cosine of theta plus theta. Pagkatapos, susundin na lang natin tong formula dito. Cosine alpha, cosine beta. Since plus ito, then magiging minus sine alpha, sine beta. So, cosine, ang alpha ay theta, beta, theta din. Cosine theta minus sine theta, sine theta. So, kapag minultiply natin ang magkaparehong cosine, ang magiging sagot dito ay cosine squared theta. Same goes kapag magkaparehong sine. Meron tayong prior knowledge na itong cosine squared theta ay equivalent lang siya sa 1 minus sine squared theta. So, kaya sinubstitute natin dito. Minus sine squared theta. Kasi kinopya lang natin to. So, kapag i-simplify natin to, magiging 1 minus 2 sine squared theta. The same goes kapag i-substitute natin tong sine squared theta. Ang equivalent niyan ay 1 minus cosine squared theta. So, ang mangyayari dito ay 2 cosine squared theta minus 1. Kasi mag-distribute lang itong negative all along dito sa parenthesis na to. Pagkatapos, i-combine lang natin ang like terms. Kaya ito magiging sagot. So, meron tayong tatlong formula na i-consider para sa cosine. Ito ay ang part na to. Pagkatapos, itong 1 minus 2 sine squared theta at saka itong 2 cosine squared theta minus 1. Pagkatapos, kapag gagawin din natin ang the same thing para sa tangent 2 theta, tangent of 2 theta, kung i-breakdown natin yung 2 theta na yan into theta plus theta, pagbasehan natin dito sa sum and difference identity, ang mangyari dyan ay tan theta plus tan theta all over 1 minus tangent squared theta. So, tangent theta plus tangent theta all over 1 minus tangent theta, tangent theta. Pagkatapos, i-simplify na lang natin ang like terms kung meron tayong like terms dito. So, sa numerator, magiging 2 tangent theta all over 1 minus tangent squared theta. Ito naman para sa tangent of 2 theta. So, to sum up lahat ng mga equation na dinerive natin, ito lahat ng mga yon. So, double angle identities. So, merong isang magandang example dito. Ulitin ko lang, bago ako mag-example dito, ang goal ng double angle identity ay kukunin natin ang angle na to, ang cosine ng angle na to, in terms of kalahati ng angle na yan. In this case, cosine of 60 degrees. Kukunin natin yan in terms of 30 degrees. So, kung gagamitin natin itong cosine 2 theta, ito ay magiging equivalent siya sa 2 times 30 degrees equals, kukuha lang tayo ng kahit anong formula dito sa tatlong to. So, kino-consider ko itong 2 cosine squared theta minus 1. Actually, kahit ano naman dyan pwede. So, equals to 2 cosine squared of 30 degrees minus 1 equals 2 cosine 30 degrees. Kasi ang mangyari dyan, quantity squared yan eh.
Cosine 30 degrees, kung titingnan natin dito sa unit circle, ay equal siya sa square root of 3 over 2. Copy natin itong minus 1. Pagkatapos, ang mangyari dyan ay 2 times 3 over 4. Kasi itong 2 dito, mag-distribute lang siya all throughout sa parentheses. Minus 1. Pagkatapos, magka-cancel out lang itong 2 at 4. At 2 naman ang matitira dito sa denominator. Ngayon, kung gusto nating isubtract itong dalawang to, kailangan magkapareho sila ng denominator. So, itong 1, pwede natin siyang isulat as 2 over 2. Kung gagawin natin yan, ang magiging sagot dyan ay 1/2. So, ito ang cosine 60 degrees. Kung i-check natin yan dito sa unit circle, ang cosine 60 degrees ay tamang 1/2. Ito. So, ibig sabihin, tama ang naging sagot natin dito. Tama ang identities na to. Ngayon, mag-consider naman tayo ng another last example na sine of 90 degrees. Kung gagamitin natin ang double angle formula dito, kakalahatiin natin itong 90 degrees. So, 2 times 45 degrees. Ngayon, gagamitin natin ang double angle formula para dito. Ang sine of 2 theta ay 2 sine theta cosine theta. Ito ang kino-consider nating theta dito sa formula na 2 sine of 45 cosine of 45 degrees. Itong sine 45 degrees at saka cosine 45 degrees ay equivalent siya sa square root of 2 over 2. Magkapareho lamang sila. So, eventually, ang mangyari, kopyahin natin yung 2. Pagkatapos, square root of 2 times square root of 2 equals to 2. Pagkatapos, 2 times 2 equals to 4. Equals 4 over 4 equals 1. So, ito ang sine 90 degrees. 1 ang sagot. So, kung titingnan natin dito sa unit circle, ang sine 90 degrees ay 1. Tamang sinasagot natin. So, ayan lamang lahat para sa video na to at maraming salamat sa panonood. So, see you next time.